Balik naman ako sa ating lahat. Ating basahin po ang salita ng Diyos sa Psalm 7 verse 1. Sabi dito, salamat kayo sa Panginoon dahil siya mabuti. Ang pag-ibig niya ay may paralan na. Sabi dito, na initas niya sa aking kaaway. Hindi lang ako purihin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Amen. Isa nga po ba naman sa
So, dahil mo sila natin. Yung pa na lang. Nahina ito eh. Yan lang. Magandang umaga po sa ating lahat. Masarap ang panahon ng po malamig. Sana lagi ganito. Sana lagi kayo malamig. Nakakapagsulot ng mga mahabang kamay. Diba? At least, komportable. Hindi mo namin malamig, hindi mainit. Tama na. Pwede na. Anyway, so, it's time po para tuloy natin purihan ng Panginoon para sa ating kalagayan. Sige po nga muna. Ano po may mga pagpapala na gusto ko share sa Panginoon? Ano ba? Nagpapasalamat ako sa Lord and Lord na Pastor June, Leon, na nakadalo dito. Sa tagal ng panahon, nung tayo ay nakita-kita kung ang years natin. Salamat at sinako sila ng kanilang mga paa, si Lord, dito, ganun din kay Pastor June na makapagpagyan ng salita ng Diyos. Purihin ng Diyos sa buhay ng talagang hero mo sa amin ng Gatio, nasa edad na 70, 80 plus na, 82. Ang takas pa, yung mga kabataan ngayon, mga masasakit na yung tuhod. Salamat sa Diyos. Yan talagang nagagawa ng Diyos. Dahil pag-gamit sila sa Diyos, kaya maraming mas patang yung Gatio kesa sa mga patatang-tatang. Puri ng Diyos. Purihin po ang Diyos. Kasama natin siya, Pastor June at si Ate Loli. Sa mga hindi po pamilyan sa kanila, sila po yung aming nakasama dito sa matagal ng panahon. Kinailangan lang na pumunta sa ibang church na magdaling ng salita. Sino po po? Ate Loli. Ako na po rin nagpapasalamat sa Lord na after 8 years, ay 9 years na namin kami dito. Naalala ko pa kayo kung mga nakikita ko. Alam niya, napakabait ng Lord. Isipin niyo na ilang taon hindi tayo nagkita-kita. Pero ang dami rin namin narating na bansa. Ibig sabihin, si Lord talaga, hindi kami pinababayaan. Naging malakas ako, hindi ko nalalaman na namanghihina. Pero ang kalooban ni Lord na lagi masusunod sa buhay ko, kaya ang dami namin nasisira ng gospel. Ang Hong Kong, naging church na, lumaki yun. Dahil isa lang ang nasiran ko ng gospel. Nag-out kami sa mga. Kaya napakabait ng Lord. Salamat ako na malakas pa rin ang order. Glory to God. Ayan. Sila yung mga nag-share ng salita ng Panginoon sa kung saan lugar at kapag nakikita nila namin yung paglagot, nakikita nila yung subaybayan nila, nandun po yung masigahan. Ayan. Sino ba po? Go! Hello, good morning po. Pagkasalamat po kay Lord kasi natapos na yung first sem ko dito na start na ng bagong seminar. Thank you kay Lord kasi ako ng grades ko na pasado naman natin. Thank you, Lord. Picture ang gawin natin, inaanak ko yan. Sino ba po? Sino po? Si ano na yan?
Opo, nagpipula. Salamat po kami. Mag-isa lang ako, mahirap pala mag-isa sa bahay. Sarap matulog, nakagising ako, alas 8 na yata sa akin ano nangyari. Pero po rin po ang Diyos, si Opel nasa Mindoro po eh. Kasama ang kalat ko eh, si Kuya Manny yung marami nilang kapatid na menstrual. Pero at least kahit pa paano okay na. Salamat sa safe travel nila, Maya-Riz, Lucius Mopay, dahil sinamayan medyo marami sila eh. Purihin po Diyos dahil medyo okay na siya. Nakita ko kagabi medyo makakain na siya. Dahil ano yung tawag ko? Napipitalukan ba yun? Pero okay na naman. Medyo salamat sa Panginoon dahil sa nandun ko rin. Bali, kahapon nagpatindi kami ni na Mintan. Sa Makati, ayun, kasama ko si na Pastor Joy at saka si Joy. Salamat sa Panginoon na kami nagkabandig. Dahil sa February 14 yata, uwi na sila. Sabi ko, pag kami tayo pa, uwi na dito sa Santa Rosa. Hindi na nga nakapunta sa bahay dahil pupunta pa kami dyan sa Kuniatin. Sabi ko na doon isang anak ni Pastor Jojo, gusto makita, hindi kinunahan namin. Salamat sa Panginoon, bigyan sa araw-araw. Paano? Praise God. Amen. Siguro po, kung po tayo para sa panalangin na pasasalamat sa mga galitan. Panginoon, maraming salamat po sa umaga dito. Patuloy po ang iyong biyaya ang aming tinatanggap. Patuloy po kami nagpapasalamat at nagpupuri sa panalangin. Sa amin po nabanggit na pasasalamat sa inyo sa aming harapan. Panginoon, patuloy po kami nabayan sa lahat na aming gagawin, sa lahat na pangarap, sa lahat na activities na gagawin natin for this week. At sa umaga nito, samahan niyo po ang aming tagapagsalita sa kanyang pag-aaral ng banal na salita. Patuloy po naman namin tutulungan kung saan po kami kaisipan ng aming puso na nawa ito po patuloy namin mabigyan ng kapurihan. Maraming salamat po at muli inagas ko po natin sa aming kalapit. Ang aming panalangin na may papuri at masasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. He has given us
Muli magandang umaga sa inyo lahat. Siguro ko lang po lang 10 years, 9 years ko na ba rito. At yung tour of duty ko po, nakasin po ko sa Filipino Christian Church. Lahat ng mga English dito, hinatid ko. 20 years ang church na ako sa aking kasyon sa administrative pastor. At sa biyaya ng Panginoon, sa 9 years niyo, nagbigay siya ng isang apat na gawain. Nag-umpisa lang ng 2016. With 17, nagpupas ang Filipino Christian Church sa Mundoy. Kung saan after ng Mundoy, naglipat ng mga tao. Tapos sumunod, may kapatiran na nag-invite sa amin sa Sanuan Kaliyahan. Pagkalapas po yun ng Pagsangan, Lumban, Sanuan Kaliyahan, FCC Kaliyahan. Nag-i-exist po kami sa kanya. Nasa nagdawasi ng kainta, kahit sa biyaya ng Panginoon, naging bahagi kang mga ministry niyo, naging nakapag-participate kami sa gawa niyo. So, bilangin po na muli, magkasama-sama muli tayo. Malapit sa amin actually yung sisip na sa may tingin ko ba na Cathedral Krishna. Mga pastor sa pastor. Yung oras po ang ating kung saan ang worship service, sinabi niya, so kumati na nilang ano. So dalangin ko na maging bahagi muli ako ng church na ito. So ay magkasama-sama tayo kasi ng araw na balik ko sila pero yata. Balik yan, 6 pa si Man. Sila ito, sabi naman, buksan ko sa isang quotation ni John MacArthur. Kasi ito lang ang sekreto ng isang church. Outside po sa inyo. Genuine believers are characterized by a deep love for Christ. And that love inevitably manifests itself in obedience. By contrast, those who do not love the Lord, either by what they say or how they live, evidence the fact that they do not belong to Him. John. So, kailangan ko na isa lang ito na ito, magkailangan sa ministry o sa mission, baka naman libre kami. Ang assignment ko lang po dun sa FCC Antipolo, naging advisor ako nila, nagtapos ang ating duty role noong December 2025. At hindi ko naman actually iniwanan na 1 month pa kami, nag-aalalay din ako. At ang pinakamasay ko, nagkaroon kami ng yung isang na homegrown pastor, hindi na sila makikita sa labas. Kasi iba po ang tala-tala ng mga pastor sa labas. Sa ministry yung isa namin. So, isa yung salamat na nakabuo na 20 years, siguro palilima ako, anin na akong pastor ko sa lugar na yun. Pero nag-mobilize yun nung kasama-sama kami sa biyaya ng Panginoon. So, ang sikreto, ang inspirasyon ko ay siya. Kung lahat tayo lumalim ang pagkumain natin sa Panginoon, lahat tayo siya. God means deep love for us sa akin. So, itong topic na ito, isa yung sa tumatak sa akin sa 2025, sa year 2025, the whole year ang isahin namin about mission. But yung topic na ito yung tumatak sa puso. Naway may bahagi ko sa inyo at naway patuloy na buksan niyo lang po sa isipan ng bawat isa para maunawaan natin. Kailangan ko na sana introvert kasi inayos na pinipin ng bakasyon sa Dubai, ayos na ang minisay kami sa Dubai, maging na lumapit sa atin, sabi, so doon, tagal namin naghintay. Yung minisay na kami namin naghintay. So, glory to God, may pagdawaan nyo. Medyo malabo, pero sana makita nyo dyan. So, samahan nyo sa nagkilig na namin. Mali na kailangan naman, pinipin ko sa inyo lahat. Dalangin ko, sabi-sabi ko nalalay ko. Sabi-sabi nalalay ko, kami pumamahal sa ito. Kailangan namin ipagod na gamitin nyo lang ang instrumento ko kung patuloy mahirap namin ang mission sa mundo ko na sa iyo ilang taon walang dikatan sa kailangas. Kung ang dalang turot sa natin ko ang dalang Jesus ang bilang tawag na ako sa mga very familiar ang passes na ating tatalakayin. Pag inaral natin ang letter sa Book of Romans, isa lang po ang tema. Ang tema niya ay sa Gospel of God, the good news of God. Ang good news dahil sa in-offer niya something na ang eternal sa pili. Libre regalo, buhay na pala. So, sige, baka tingnan niyo po yung outline ko. At ito po ang ating mahilig po ako sa, paratanong po ako sa una, how we may receive the free gift of God. Number 1, by not slave of sin. Kailangan din tayo ulit ng kasalanan. Ang mundo ginagalawa natin dapat na may
being free from sin. So pagka yung pagtanggap natin sa Panginoon, doon nag-uumpisa na tayo nakakaikas na sa kasalanan. So, ang tinitingnan ng ating Panginoon, yung bagay na nasa atin ng Panginoon Kristo. So, doon na nag-uumpisa na matatanggap natin ang kanyang regalo ng Panginoon. At yung pangatlo, by accepting the free gift of God. Ayan. Then, aralin natin familiar passage, but mayroong impact ito sa bawat isa dahil sa bawat pag-ignore natin sa salita ng Panginoon, hindi natin alam na opinion natin siya. Mamaya tatalakayin natin yung paglugan ng ano ba ang paglugan ng sin? Yung kasalanan. Dalangin ko na lahat ko sa inyo at patuloy na pag-aralan natin at dalangin ko na sama-sama nilalago, sama-sama tayo hahayo at sigit sa lahat, sama-sama tayo sa pag-isinahan ko. Ano po? Sabi niya, by not a slave of sin. Sana makita niya sa harapan niyo. Number 1, by not a slave of sin. Sabi niya sa 20:21 po ng Matthew chapter 6 verse 20. Kaya basahin ko muna sa inyo para ito po ang ating tatalakayin. Sabi niya sa Romans chapter 6 verse 20, nung alipin po kayo ng kasalanan, hindi kayo sa kalaw ng katuwiran. Anong napala ninyo sa mga bagay ngayon na ipinahiya ninyo ngayong himatayan ang ibinubunga ng mga iyo? Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo isang buhay na banal at ang ibinubunga nito, buhay na walang hanggan. Ang muli, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay? Natin yan po ang pinaka-text ng pag-aaral natin sa mga ito. By not is slave of sin. So, ibig sabihin, yung mundong ginagalawa natin, lahat tayo, kasama ko lahat, ang sinasabi ng Biblia, lahat tayo nagkasala. For all have sinned. So, lahat tayo kasalanan. At ang binubunga ng kasalanan, alam natin na hindi maganda. Sa bawat pagkakasala natin, hindi natin alam na na-open natin ng Panginoon. Nasasaktan natin siya. Ano ba definition ng sin? Ito po siya. Definition po ng sin, an offense or revolt against God. Sa pag-aaral ko po nito, isang komentaryo nagsabi na ang hinaling tulad niya, si Adam at Eve. Sa madaling sabi, doon po nag-origin ng kasalanan. Ano ba kasalanan ni Adam at Eve? Ibinigay ng Panginoon ng lahat. Ano sabi niya? Maliban sa 10 payo nasa gitna. Anong ginawa nila? Suway sila. So sa pagsuway nila, dahil ang ating Panginoon ay God is a holy God, righteous God. So sa bawat pagkakamali natin pagkasala natin, kakaroon tayo ng God. Napawakit ay sila sa paraiso. So yung sabihin, kapag tayo isunod sa Panginoon, lagi kakaroon tayo ng God. Yung po ang definisyon ng kasalanan ng paisa, sabi niya, to commit an offense against God. Yung pangatlo, to be wicked. Hanggang sa para bang nagiging immune sa atin, para bang okay, parang na-enjoy natin ang gawa ng kasalanan. Yung po ako na wicked. So, yung po ang definition ng kasalanan. To commit an offense against God, to be wicked, magiging masama na tayo. Ano, ngayon, sa ating pag-aaral, magbabalik na lang tayo, itubak natin. Ano ba sinasabi ng Biblia tungkol sa kasalanan? So, sa Galatians chapter 5, so meron siyang binanggit. Galatians chapter 5 verse 19 to 21, sabi niya, ito po yung simple nature. The act of the simple nature is obvious. Ano lahat? In-itemize niya, kung naman nila dito sa Tagalog, sabi niya, hindi may kakailangan magawa ng laman, pakikiapit, kahalaya, at kalasuhan. Pagsabas sa disdusan, pagkukulan, pagkapot, pag-away-away, pagselos, pagkagalit, at kasikima, pagkampi-kampi, at pagkakababahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito, muli ko kayong binabala ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaya ng Diyos. So, detail na ibinigay na ating pang lahat ang nagagawa sa mundo ginagalawa natin. Yan po ang mabalot sa mundo ginagalawa natin. So, lahat tayo kasalanan. So, ang mangyayari sa kasalanan na yun, ito yung paparusahan.
At isa, sinabi ng Panginoon, kung tayo namumuhay sa kasalanan, wala tayong bahagi sa kaya. Ay dalawa lang ang Diyos ng tao. Heaven and hell. Kung wala nang bahagi sa kanya kaya, automatic natin na. So, nagbigay ko na isang illustration po. Sana nakikita niyo sa harapan niyo. Ito po ang halimbawa ng kasalanan. Naalala niyo po ba si Noah? Sa 2 Peter, chapter 2, verse 5, sabi niya, si Noah nangaral. Ang mga tao, binigyan ng kanyang pangaral. So, anong nakita niyo? After that, nakita niyo isang arko. So, ano ba ang aral na makikita natin sa arko? So, ito para sa lahat. Para sa akin, para sa inyo. Ano ang gawa ni Noah? Nailigtas niya ang kanyang buong bayan. Nailigtas niya ang kanyang buong bayan. Yun ang assurance po na binigay ng arko na yan. At ano pa? Ang makikita natin aral sa arko na yan. Andun po yung obedience. Nagawa ang arko sa pamagitan ng instruction ng Panginoon. At ikaw at ako, may instruction ng Panginoon. Hindi na siya magsasalita sa bawat individual. Ito na siya. Ang kailangan na lang natin sundin. Pero kung pinakikita na sa ating Noah, ang daming napahamak dahil sa hindi nila magsunod sa ating Panginoon. So, sa mga sabi, itong ginagalaw natin, yung mundo ginagalaw natin, ang nag-require si Satanas. Kung maalala niyo yung Pasko, nang heaven bird kumabala ng Panginoon para ibigay sa atin ang mabuting balita. Ang tala-talay na good news. Ikaw at ako mapahamak. So anong binubungan ng kasalanan? Papahamak na. Sumunod, bigyan natin ng passing rate. After ng flood, yung Noah's Ark na yun, may covenant ang Panginoon sa atin. Sabi niya, hindi ko na muling unawin ang mundo. Dahil sa isa sa mga karakter niya, attribute niya, gawa sila. At nangyari, ano sumunod? Sa sunod ng Gomorrah, hindi na tubig. Apoy, mula ng apoy. Ano instruction niya? Nakipagbardi si Abraham. Lord, paano niyo mga mananapat? Hindi ko, bawa sa akin na sunod ng Gomorrah. Paano kung 10? Alisin mo na lang ang pamangkin mo na sila. Instruction pilalo. Umalis kayo dyan at huwag na kayo biling. Simple instruction. Sumuway yung babae. Dahil yung babae kung sumusuway, yung kanya. Ano nangyari sa kanya? Nag-stay na rin. So, hindi po biro. Nakasulat sa Biblia, detail na sinabi sa atin lahat ang dapat natin gawin. Yet, patuloy paulit-ulit na nangyayari sa atin. At yun ang magpupun tayo sa sinasabi na second hand. Impyerno po ang babas ka ng lahat. Lahat po sila para maging budo. Lahat ng mga tao nagkasala, lahat na nag-disobey sa Noah's Ark, pinakita ng Biblia, lahat sila napahama. Pamilya lang ni Noah ang nalagpas. Kaya sa ating mga magulang, i-assume natin na ang mga anak natin ay mga magulang, sila man ay assurance na sila man ay umakan. So, nakita yun, di ba lang kung nakita yung impyerno, yun ang pinakahuli. Impyerno na po. Lahat po, yung nabagay na nag-isibig sa Panginoon, hindi niya hinihili. Pag nagkasala ka, may something ka na tatanggapin. Yung pag nag-ubig ka sa Kanya, ang dami niya pangako sa atin. Ang dami niya pangako. Hindi natin nakikita kasi minsan ignore natin ang salita ng Panginoon. Pero instruction sa atin po, para huwag tayo mapahamak. Instruction sa atin ito para mamuhay tayo ng mapayapa. Pero i-ignore natin. So nakita natin yung buong sinabi ko sa inyo ng kasalanan yung the act of simple nature, yun ang bumabalot sa mundo ginagalawan natin. Mag-imagal tayo. Tingnan nyo kung gaano pa-tricky si Satanas. Ano bang ginagamit ni Satanas bukod sa mga binabanggit natin? Agriculture. Ginagamit din po ni Satanas yan. Saan ba nagmula ang tabako? Ano prinsipal ng tabako? Sigarilyo. Binabasa ang tao, di ba? Binabasa kahit sa paghawak mo ng pakete, nandun na natin. Addiction ng tao, kailangan ng tao. Medicine. Pag ginagamit ni Satanas yan, yung biruan, abortion. Pangatlo, transgender. Meron tayo mga babae na nagiging lalaki. May lalaki na nagiging babae.
Siguro, alam niyo isang representative, naging ba siya, babae siya. Pero alam ko lalaki yata siya. Napakaganda niya ngayon. So yun po gagawa ng medisina. At ang pinakamalungkot ko sa lahat, yung lahat ng tao sa mundo ito ay mayroong addiction, passion. Mga magulang, nagpapatay sa anak natin. Number one, addiction sila sa gadgets. Merong nagpromo anak, merong isang AI o yung TikTok pinakita niya, tatlong gusto pinakita sa isang Facebook. Mag-asawa, unbeliever yung babae. Nagkaroon ng aksidente, harap sila sa Panginoon, iwanan yung babae at yung lalaki at tumuloy sa hete. Pangatong pinakita, hindi na siguro may dito, yung mag-iina, may inak na isa. Hawak kami yung mag-iina na pang ng track. Kasi lahat, nakahawak sila. Pagharap sa Panginoon, yung angel nagsalita, lahat ng bagay, sabi niya, bakit hindi namin sasama namin sa heaven? Pinasabak niya. Minsan sa amin sa FCC Antipolo, mayroong mga bata na o sa preaching, nakatulog sa gadgets. Nakatulog naman sa gadgets. At yun din ang pinasabak ng amin sa bata. Pagdating sa bagay, pag nasa climax ng bata at pinutusan ng magulang, alam niyo mga resulta. Ayaw ba ang talo ng bata? Ayaw ba ang galing ng bata? So ngayon, kung pinakita ng AI, itinapa ng bata sa kanya. At sabi niya sa Revelation chapter 20 verse 15, if anyone's name are not found in the book of life, it thrown into the lake of fire. Kasi yung compassion. Bata, matanda, babae, lalaki, may tato. Nung kapanahonan ko, kasi 71 ako, nung kapanahonan ko, pag may tato, isang tao lumabas sa alam ko galing sa kulungan. Pero ngayon, iba pasyon na ngayon yan. Ano sinasabi ng Biblia? Leviticus 19:28, huwag maghihiwa, huwag maglalagay ng tato. Isipin mo, kung ilang juniors, Old Testament pa, babawal na pala yun. Eh ngayon, babae lalaki, pasyon mo pinagmamalaki po nila. Ano ba ang sinasabi ng Biblia? Ano sinasabi ng 2 Corinthians o 1 Corinthians chapter 6, 19-20? Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? You are not your own, we are all. Bought with a price. Para bang ang buhay at buhay ko, hindi natin pag-ari. Pinagkatiwala na sa ating Panginoon. Kung mawasakin mo, o ingatan mo. But huli at totoong Kristiyano, ang pinanghuli sa atin kasi tip mo ng Holy Espiritu, tilalagay mo ng tato. Hihiwa ka kung anong ginagawa mo. Yan ang sinasabi ng Biblia. Leviticus 19:20. Basahin. Pero, proud na si man ngayon. Malalaki mo babae pero mamalaki. Isang member namin sa FCC kay Antipolo, nagpangita kami. Siguro everyday siya. Yan, ay, pasok yun. Tapos biglang tinago niya, para hindi ko nakita. Mayroon po siya tato. Pero yun ang mga bata, na bata ng FCC po, Antipolo. Nung mga sila, nag-bilap din. Nakita sila yung sa CCA. Kasi kung isa sa, hindi po masama ang mega charts. Pero hindi po napabantay ng mga tao. May mga tao kayo na narinig. Marami na po doon ang atindi. Pero sinasabi ng Romans chapter 2 verse 13, hindi yung mga nakikinig ang pawawalan sa alanan, kundi yung mga sumusunod sa Panginoon. Kung nakita po natin ang pasyon, nakita natin na bata, matanda, babae, lalaki, makikita niyo na lahat. Saan yung makukulang grace? Meron kami kasama na tattoo master po, yung po ang kanyang trabaho. Naging Christian siya. Doon lang po makukulang grace. Kaya bago siya naging Christian, tatalisin ko yung tawin niyo. Pero ang nahirap, yung Christian ko na nagpatatok ka. Kasi yun po yung pasyon niyo. Lahat. Ganun po ka-treat basis sa Diyos. Kaya kung hindi tayo maging maingat, ito po ang kahinatan natin. Ano ang binubunga ng kasalanan? Sabi niya sa 2021, nung alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo sa crowd ng katwiran. Ano ang nagpala ninyo sa mga bagay ngayon at ikinihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibinubunga ng mga iyon.
sa simpleng advice ko sa lahat, pag tayo nagkakasala, hindi makapasok ang Panginoon sa atin, kapag kailan ba? Narinis mo lang ang ating kasalanan, pagkakaroon ka na repentance. Doon lang rin ang balik ang relasyon natin sa Panginoon. Yan po ang pinagdungan ng kasalanan. At kapag wala na naging kahit sa bawat isa, tuloy-tuloy din hanggang sa manlamig. At nakakalungkot. Naka-dalawang beses kami bumalik ng Canada. Isa pong mega church sa Sorry. Isang mega church, yung Daily Church. Nag-altar ko lang ang mga pastor. Sabi ko sa akin, anak, ano bang ginawa ng pastor niya? Routine lang po yan sa Pilipino sa Church. Katulad din ng pag-utsi sa Pilipino. Nakasama namin ang mga kapatiran doon. Sabi ng kapatiran ng uwi, Pastor Blum, nagkaroon tayo ng impact sa mga church niyo na napuntahan namin. Kinilibili. Bisita kami sa isang church sa Sorry. Bisita kami. Meron din silang bisita. Ano ba ginawa sa bisita? Bisita kami, may bisita sila, niyaya kami sa mga bisita para sila namin ang mga bisita. Grabe po, ano? Nangyari din po kaya kaya doon sa akin ng kapanganay. Pumunta sila ng Victoria. Nag-celebration, inaugurasyon, parang anniversary nila. Inawag din ang mga bisita, inawag din sila doon. Nasa ng mga leader ng church, nasa ng mga, sa amin po sa Antipolo hindi kumaari yan. Kami at kami po. At hindi lang kami nagsishare. Minsan nung nagbigay ko ito isang hotel. Ito, binibigyan pa namin ito. Ang purpose lang po ng para sila mga ganun ang pagmamala yung sisi sa mga tao dito. Sinisira po namin sila. Hindi sila alis ng mga kung sa iba. Ang nakalungkot sapagkat hindi nila alam ang ipinagmumula ng kasalanan, yung ignorance mo. At lahat ng yan, ang ministry ng Panginoon, yung ministry ng Panginoon, pinagkatiwala sa bawat sa atin. Kung hindi tayo magsasalita, maaaring mapapahamak. Ang pangalawa po ay sa by being free from sin, enslaved to God. Noong na, enslaved to sin. Ngayon sa enslaved to God, so tingnan niyo po, sabi niya, ano ba benepisyo natin? Our benefits resulting in sanctification. Ano ibig sabihin ng sanctification po? Sanctification, sanctified, to set apart as holy. Sanctified is the will of God for every believer. Sanctified is the work of the Holy Spirit. Doon tayo nagpupulbalit sa atin, doon tayo nagiging partaker o nagpaparticipate sa redemption. Holiness, lahat ng part, sanctification. Yan ay work ng Holy Spirit. Kaya, busy mo sa pag-iwayawa niya sa mga ito, pag wala sa kanya pa ng Espiritu, hindi ka naman kasama niya sa mga gawain ng mga Christian. Mga Christian church, wala dito yan. Alam niya na yung topic. At yung lagi yung papasaway, alam niya na wala sa kanya ng Holy Spirit. Kasi pag nasa kanya ng Holy Spirit, isasangkipay tayo, papakabadaling tayo na sa part yung ang desire ng Panginoon para makaabot natin siya. Lahat tayo may pagkulang sa Panginoon. Pero pagka lumalim ang pagmamahal natin sa Panginoon, madaling gawin, madaling ko sa Panginoon. Ito sa gano'n lang pasuwas. Yung cross, alalahanin mo dahil sa pagmamahal ng Panginoon sa bawat sa atin. Dahil sa pag-ibig sa bawat sa atin, binigay siya ang buhay niya. Kung sabi sa John 3:16, for God so loved the world, that He gives only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ang unang Panginoon, ikaw at ako, tayo lahat, yung mga kasama niya sa kanyang kanya. Alam niyo ba na kahit ang panalangin ng Panginoon, buksan niyo po sa John chapter 17, verse 24, kung anong panalangin ng Panginoon. Pagpasahin ko po sa inyo. John chapter 17, verse 24. Prayin ito ng Panginoon. Panalangin ng Panginoon sa bawat sa atin, sa bawat individual na narito. Ito po ang panalangin niya. Panginoon, Father, I desire that they also whom you have given me be with me where I am, so that they may see my glory which you have given me, for you loved me before the foundation of the world. Ganun po ang panalangin. Ikaw at lahat pinapanalangin ng Panginoon. Desire niya na makita natin yung glory.
Panalangin ng Panginoon sa bawat individual para sa atin. Sabi niya sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 3, kalooban ng Diyos na kayo maging banal at lumayo sa lahat ng kahalayan. Ano naman ang meaning ng eternal life? Eternal life is the outcome. Eternal life is the outcome kung tayo alipin ng Panginoon. Ibig sabihin, pag nag-endure sa atin ng Panginoon, siya nagpupuntulo ang buhay natin. At ang lahat ng doon natin, kung ang Panginoon nagpupuntulo sa buhay natin, nagpupuntulo tayo. Siya ang niluluwalhati sa bawat pagkilos natin na tayo kumikilos na nakakalugod sa Kanya. Dahil ang bawat pagkilos natin, pagkakasala natin, na-open natin siya, sasaktan natin ng Panginoon. At ibabasahin natin sa 1 Peter, alam niyo ba sabi ng Panginoon kung paano kayo naging ganito tayo lahat? Ito sabi niya, pagiging po. 1 Peter chapter 1 verse 4. Nakasahin po sa inyo. Sabi sa verse 4, to obtain an inheritance which First Peter, verse 2 ito. Sa verse 2 pala, according to the foreknowledge of God, the Father, by the sanctifying work of the Spirit, to obey His Christ, and be sprinkled with His blood, give grace and peace with. So sa Tagalog, babasahin ko ito sa inyo sa Tagalog. First Peter po, chapter 1, verse 2. Ito po ang lahat ng translation siya at ito po ang translation sa Tagalog. Kayo pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang lalong isang mula pa at pinabala ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Kristo at lilinis sa pamagitan ng kanyang dugo. Ano pa rin ang obedience? Ngayon ang pinili ng Panginoon. Pag ako tinanong ninyo sa market ko, kung ba't tayo natalit, isa yung Holy Spirit na natin sa atin dito para magkasama sa akin kayo. At para i-claim natin ang mga promise niya. Eternal life for believers, the new life that begins with trust in Jesus Christ alone for salvation and that continues after physical death with eternity in God's presence in heaven. Yan po ang in-offer ng Panginoon sa atin. Eternal life. Pag in-offer sa atin ang binibigay, wala kang gagawin. Para kung ito isang regalo, at kung nakaraan, kaya ng birthday si Kaya, regalo ito. Ang regalo na yan, hanggang hindi tinatanggap, hindi mapapasa atin. Ang gagawin yan, tatanggapin lang natin. Kaya ang tubutin Panginoon, hinanda tayo ng regalo. Pag lagi, inilalagay tayo sa eksena by choice. In-offer nila ang buhay na walang sa bawat sa atin. Heaven is also the place where believers live in God's presence after death. Yan ang gulang bawat sa atin. Ako ang gulo ko yun ang makaabot sa kanyang pamantayan. Alam ko lahat ang gulo ng mga mananampalataya. Kinukarating sa kanyang kaharian. Sapat pag hindi tayo nakarating sa kanyang kaharian, mapupulpo tayo. Hindi natin kaya rin init siya sa impyerno. Napakahirap. Walang pag nilarawan natin ang hirap, ang bilang agony, sabi ng Biblia, the worms that died, the fires that raged, lahat. Pero habang nasa mundo, ginagalawan tayo para mag-isigulat ka lahat. Tuwing Wednesday po ng umaga, nagtatravel kami ni Mrs. Mula sa pinagtirhan namin papunta sa Antipolo. Mga 4:46. Alam niyo po ba yung ibang sikna? Lalo siguro yung aking isang kulturo. Bago po siguro sumikat na sila dala, hila-hila nila. Hindi lang sila nakapagbibigay ng Biblia at binibigay nila ng mga facts. At yung pinapakita nila sa cellphone nila. Yun po pagkaiba namin sa kanila. Kami po, bawat papunta namin, bawat masira namin, iniwan namin ng Bible.
Yung mga kulto po, hindi na kahawak ng iba. Iba po ang kanilang doctrine. So, kung Kristiyano, ibig nila, papahamak din ang kanilang mga sa buhay. So, yung pangatlo po, by accepting the friendship of God, yung 2021 verse, at saka yung 22, parang sinama rin niya sa verse 23. Ano sabi sa verse 23? For the wages of sins death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So tingin niyo po yung kung paano natin illustrate. Kabayaran ng kamatayan, ng kasalanan ng kamatayan. Ang kaloob, the gift of God, bigyan ng Panginoon, buhay na walang hanggan. Isipin niyo po yung sa 2026, another year na ipakita natin, kapag lumalim ang pagmamahal ng bawat sa atin, alam ko isang direction of the Spirit. Give glory to God. Ganun ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Hindi biro ang pagmamahal sa atin. Pinakita niya. Bago natin siya mahalin, tayo kung ganyan minahal. Hindi ko lang pinakita kanila lalaki na lumalakad. Hindi ko excited. Kapag nag-disobey ka, mapapahama ka. Pastor ng Edson, ano nangyari? Dahil sa kasalanan. So, hindi lang tayo, lahat tayo, yung pastor na pupuli sa kasalanan, ang pastor pa tayo. Pag hindi tayo will verse sa Biblia, pag hindi tayo roti ng Word of God, tricky po si Satan. Lahat ibinibigay sa Satan yung mundo. Ito pinatatayo natin. Kung maalala natin lahat, balot ko ng tubig, dagat. Balot ko ng diyo yung araw ng kapanahon na niyo. At ito yung ngayon, dahil sa pangako niya na hindi yung ibog namin, maaaring di alam, yung nuclear ang mabawas kung yung ginagalaw natin. But ito yung ginagalaw natin, ang naghahari ko ay si Satanas. Bumabalik ang Panginoon, para ikaw at ako ay tawagin niya. Para ikaw at ako ingatan niya. Ang dami yung promises eh. First, John 5:18, napasahin ko sa iyo kung anong pangako ng Panginoon sa bawat isa. Ito po ang pangako ng Panginoon sa atin. Alam natin ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkasal. Sapagkat iniingatan sila ng anak ng Diyos at hindi sila maaaring galawin ng Diyablo. Sino yung privilege natin na binibigyan ng Panginoon sa atin? Yung comfort, yung protection. Nasa atin ang lahat kung nasa atin ang Panginoon sa Kristo, lalakad ka. Lagi siya kasama natin. Sabi na, sa point number 2, by accepting the free gift of God. Ito'y paalala sa atin na sabi niya, death is the wages of sin, as pre-distinct manifestation in biblical terminology po. Number 1, spiritual death. Bago tayo naging Kristiyano, bago tayo naging isang ganito, tayo lahat ay isang buhay lang natin, physically alive. Pero spiritually din tayo. Kailan tayo nagkaroon ng buhay? Ng spiritual birth. Yung tinagapin natin ng Panginoon. So, isa, sabi niya, spiritual death, sabi niya, separation from God, nung una patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod niyo noon ang masamang takbo ng mundo ito at napapailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan ng hipokawid. Ang spiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Yung pangalawa, physical death. Itinakda sa mga tao na minsan lang mabubuhay, pagkatapos mamamatay tayo, at pagkatapos ay ang paghukom. Hebrew chapter 9 verse 27, yan po sinasabi ng physical death. So lahat tayo makakaranas, maliban na lang kung magkaroon tayo na sinasabi na rapture. At sinabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 or 52, sa isang isang matay, yung pang rapture na sinasabi, inatuloy ko yung panay, babaguhin tayo ng Panginoon para makarating sa Kanya. So tingnan po natin na yung pattern po is eternal death. Ito po yung second death. Pag nagpull pa sa eterno, yan ang pangalawang kamatayan. Eternal death, also called the second death, which include not only eternal separation from God,
but eternal torment in the lake of fire. Ang sino man di nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, itatapon sa lawa ng ito. Revelation chapter 20, verse 15. Ito na tayo, dapat tayo sa God's offer a feeding to all of us. Eternal life is the feeding of God in Christ Jesus our Lord. Eternal life, the new life that begins with trust in Jesus Christ alone for salvation, and that continues after physical death with eternity in God's presence in heaven. Napakaganda ng pangako sa atin ng Panginoon. Ibinibigay niya na. Ibinibigay na na. Lahat. Nung hindi na kami pumupunta ng Antipolo, natuto kayong kasama, libot-libot sa tinitira namin. Kapag ibinibot kami, may nasa rin kami dalawang pamilya. Yung iba mga senior, alam ko ang ginawa ng mga senior. Sabi, ay, meron po kami sumba. Pinakita sa akin, ang isang galaki, nagpupuan kami. Ako naman nakakilala. Sabi, ako rin mo kayo din ako. Ano gusto i-share sa inyo? Yung word of God. Maya-maya, nag-aari siya. Ang nararamdaman ko, nakawa naman siya. Kasi yung isa parang leader na, hindi. Nagkaroon, miracle sa akin si Mamang Gary. Bumalik ko tayo kay Mamang Gary. Hindi ko masabi kung sumama kapatid kasi sa Biblia. Hanggang ngayon, lumalayo sila sa amin. Pag ako nakita nila, pero isa, nangako kami, nabibigyan namin ng Bible eh. Yung pagbalik ko, ayaw na rin. Lumalayo sila. Isipin yung kaibig, ang outcome ng mga kapatid. Ang pinagawa sila sa buhay natin na ikaw at ako pinili ka ng Diyos. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go. Pinili ka ng Panginoon. Kaya nga dahil sa yung Holy Spirit ka nagbagay sa atin lahat para aralin natin kami sa ito. Heaven is also the place where believers live in God's presence. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta at ang Diyos. Ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhay naman. Pagkatapos, tayo naman mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapahan. Kasama yung mga binuhay upang silubungin ang Panginoon sa hipokay. Kasi gayon, mga kapiling natin siya napakain. Napakain ng pangako ng Panginoon. Yung sinasabi kong rock, wala ko sa Bible, pero pag pinasa sa 1 Corinthians 15, chapter 15, yung sinasabi, sa isang kisat mata, babaguhin na tayo. Kasi ating taong pisikal ang lupa. Imagine nyo, ang ibinibigay ng Panginoon sa ating buhay na rin. At kahit isa ngayon, meron tayong prayer. Lagi pa rin niya ino-offer sa bawat isa. Laging paalala sa atin ang kabilang ng kasalanan ng kamatayan. Ang kalog niya ng buhay na rin. Anong pipili ng bawat isa? Minsan, hindi ko lang panakita yun sa siguro, ayun ang higit na higit. Pero bago dumating doon, isa ang challenge ko sa inyo. June 23. Snatch, Agir, and Fire. Huwag niyong pabayaan ng mga sa buhay. I-assure ninyo na lang sa buhay. Nandito kami ng mga elders, sama-sama kami, hindi ko imbita sa bahay, sasama kami sa inyo, at isi-share namin ang gospel. Kung bibigay pa rin kami, meron pa akong mga literal Bible, bibigay pa rin namin ang mga Bible. Sama-sama tayo kumain. Kapag ikaw ang ating ibig, marami ang patay. Huwag natin hayaan sapagkat ibibigay ng Panginoon ang buhay niya para sa atin, para tayo makahamak. Hindi tayo na ang masalang buhay na meron. Kung tatanong sa iyo sa mga ito, ang katanungan ko, tapos po ang kamay na hindi mga December. Wala. Asa kamay na ibig mapunta sa heaven. Sa iyo, nagpunan ka sa kamay tayo. Tayo tumayo. Sigo, kaya magalang. Lahat na nagkasa kamay na ibig mapunta sa heaven. Tayo ay tumayo lahat. Sigo, tumayo tayo lahat.
Muli sa 2026, salubungin natin ang journey ko. Ginamit na lang po ang sabi nga ng isang Pilipino, 81,000 times na pinagap ng Panginoon. Mga 1,000 ba ang itong pagtanggap mo? There is something happy to my life. Mayroon transformation. Alam ko ang larawan ng Israel kanina, si Apostle ko. Nung alipin siya ng kasalanan, nagdino siya, persekuto. Nung alipin siya ng Panginoon, hanggang sa Spain na siya para ipamahali ang mga pinagbalita. Nung pang Kristiyan. Ang Yesus panalangin, yung ari niyo bali sa inyo, hindi sa akin. Ang panalangin na ito, maaari ko yung pinaka-highlight. 1,000 times na kayo tumanggap, alit yung pang 1,001. At kumarinig na siguro ang itong pagtanggap sa Panginoon. Sa mga sinagin ko. Nakilang Ama, nakilang Ama, lumalapit ako sa inyo sa mga sandali nito. Umiyak ng tawad sa mga nagawa ko, pagkukulang, at pagkakasala. Panginoon sa Kristo, tinatanggap kita. Panginoon ko, ikapagligtas na yung aking buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan. Pinagpapagod sa akin. In the name of Jesus, and in the power of the Holy Spirit. Amen. Manalangin. Nagkailangan papasalamat ako. Panginoon, thank you so much that you have heard our prayer. Maraming salamat. Dalangin namin, Panginoon, diyan kayo dito kas 26, isanagin siya sa amin lahat. Pagkakulang niyo, Panginoon, na lumalim ko ang dalangin siya. Ako ang dalangin sa umaga. In the name of Jesus, in the power of the Holy Spirit. Amen. I request everyone to rise as we sing this response.
Amen. Glory to God. Okay, so pray po Panginoon sa umaga nito. At kasama natin sila Pastor Jun. Long time no see. Now see now. Alright. Okay, so pray po Panginoon, no, sila po ginagawa ng Panginoon sa maraming lugar, no? So, nakita niyo yung testimony nila, no? Na isa na yung winitisa nila, dumami, sa Hong Kong, no? Sabi ko niyo, no? So, multiply. Okay? Ano yung thing natin? Every believer is a discipler. Tama? No? Every believer, a discipler. Alright, no? So, muli po Panginoon. Kaya, kasama natin si okay. Kasi si Itilo, kasama natin si Itilo, at saka si Jeno, yun. Lagi ako dito sa Itilo ha? Kaso, malayo kasi yung nalika nila, no? Sa kabilang bundok pa Malayo na yun. Kabuyaw, no? So, malayo sila, no? So, kahit malayo, alam ko, dito sa Itilo, no? Nalala yung bumabaha natin yung bagyo. Dumarating siya. Kahit yung babae, no? Nalimit lang. Kasi may sinusunod siya. Pag yung isa sa ito, nung nakarang linggo, nasipin ng dito siya eh. Kaso lang, nantay na si Jeno. Si Jeno, binisiti na pa yun, di ba? Jeno. Alright. So, pero nandito sila. Okay, pray mo Panginoon. Nung Sunday, ng hapon, no? Nagpapasali kami ni Sister Delia, no? Alam mo ba, nung sinabi ko kay Sister Delia, magpapasali tayo. Bigla ng parang, ano yun, namilipit, no? Namilipit siya na nabintindihan. So, after the prayer, halos ayaw kami bitawan doon ng pinuntahan natin. Pero po, nakauwi kami na sutsok. Nakauwi kami na sutsok. Hindi kami, halos na hindi kami bitawan. So, yun po, masaya po yung magbahagi ng salita ng Panginoon. Kasi ito po yung mandate ni Lord sa atin. Amen? So, purihin po Panginoon. Okay, ano ba? Birthday. Birthday. Okay tayo. Si MJ? Ayan, si MJ. Saan si MJ? Hindi pa din kasi, MJ. Hindi ka nakakita. Bakit hindi naman patay, hindi kita dyan. Okay, awit pa tayo. Mayroon pa mga birthday, wala na? Sige. Happy birthday. Three. Huh? 3 or 10? 3.
Currently. Ayun. Okay, no? So, si MJ, kailangan na nga MJ. Ngayon? Now? Today? Okay. So, nagkakita sa MJ. Sige. Masalamat kayo kay Lord. Nagpapasalamat po ako sa Diyos kasi syempre, birthday ko po ngayon, weekend. So, masaya. Thankful ako kasi, syempre, simula pa January ang dami na nangyayari sa ako. Ito na nangyayari. Saka, ngayon syempre napasok na ako 5 days. Okay lang naman. Medyo, at least lang, duty pa ako. Tapos, sa duty ko pa, mas madami kumalisol kaysa yung nurse. So, pag, may student nurse, lahat sila nagtatanong sa'yo kahit hindi mo pasyente. Kaya, tapos ako pa yung paborito nilang tanongin. Hinihintay pa nila na umalis yung mga kaklase ko, tapos ako pa yung mag-a-assist. Sige ma'am, syempre hindi mo magtatanggihan. Pero okay lang ako sa'yo naman. So, medyo fast-paced lang. So, syempre madaming, may sakit pa ako, nagkasakit pa ako. So, marami siya. And sobrang fast-paced. Kaya, kahapon, sobrang thankful ako kasi nakapag-inis ako. Bumili ako ng bedsheet na yun yung birthday gift ko sa sarili ko. Nakapag-inis ako tapos, ayun, parang, nakabagat yung compared sa fast-paced kong araw. Thankful ako na mapapabagot ma-enjoy ko yung sa bahay na parang naging slow siya for a moment. And thankful ako na binigay sa akin ni Lord. And ayun, thankful ako kasi kung napansin yung oras, biglang nakanta na pala si Mama na happy birthday. Ayun, thankful po ako sa family ko and sa time and opportunities na binibigay niya sa akin. Hello, good morning kay Lord at sa inyong lahat. Bigyan happy birthday na lang ako. Nagpapasalamat ako kay Lord na malating ako dito sa lugar na ito. Pero umiyak ako kasi pinagkakiligtan ako ng asawa ko. Nalulungkot ako sa buhay ko kaya lang gusto ko dito sa inyo. Dito ako masaya. Kaya dito ako. Kahit mawala na siya, basta dito lang ako sa inyo. Ito ang gusto ko sa lugar na ito. Kasi marami na akong pinuntahan. Isang araw lang, hindi ako nabalik. Dito lang ang gusto ko. Maraming salamat kay Lord. At maraming salamat sa inyo lahat. Amen. Taas na tete ka naman. Lord God, sa Panginoon, sa buhay ni Mr. Lorna, Lord, patuloy mo siya ingatan, Panginoon. And Lord, we are confident, Panginoon, na kami po ay nakakatitiyak na kung ano ang inyong inumpisahan sa kanyang buhay ay inyong tatapusin, Panginoon. Lord, I pray na patuloy niyo siyang gabayan at patubayan, O Lord, to become more like Christ, O God. Maging katulad ni Kristo. And Lord, gamitin mo siya na daluyan na ipagpapalo sa kanyang pamilya at gabayan at ingatan, Panginoon. Maging Lord, si MJ, salamat, Panginoon, sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang ingatan. Lord, we pray in the name of Jesus, Lord, that you cover her with the blood of Jesus, O God. Lord, protect her from evil one, from the influence of the world, O God. Lord, she is yours, O God. I pray that, Lord, continue to sanctify her life, Lord, to be
into Christ like this, God. And cover her with the blood of Jesus. Oh God. Even, Lord, to fulfill your will and purpose in her life, Lord. In Jesus' name. Amen. Okay. So, dalawa yung ating ano. Yung isa, pinapawa tayo. Yung isa, may pinaiyak. Ganun talaga ang buhay. No? Kompleto. No? Amen? Okay, so, wala na? Okay, so announcement natin, no? Yung ating Bible study, of course, so every Tuesday, no? Dito sa church, no? Kung may mag-invite, no? Sa mga bahay-bahay tayo, no? Ito yung natin, no? Cottage per home Bible study, no? So, since na ano yan, no? Siguro, kasi since pandemic na medyo matalang na tayo nakakalabas dito. So, anyway, pag may invite sa atin, no? Ay, itong Tuesday ba? Wala akong invite? Ha? Wala. Okay, so dito tayo sa church, no? Okay, 6 to, usually, no? 6 to 7:30, no? Or to 8, mga ganyan, no? Pero, mga 7:30, tapos na yan, no? So, nag-end na kami ng 7:30, prayer, tapos, ano tawag yun? Daldalan, hanggang 8. No? So, pag minsan may kainan, nag-extend. Alright, no? So, ganun, no? At saka yung prayer meeting, the same time, no? Same time na rin yung ating prayer meeting, no? Thursday naman. Okay? At, yung prayer fasting natin, every Friday. No? So, pasalamat natin sa Panginoon na almost covered, no? Lahat, no? So, halimbawa, no? Gusto nyo mag-join, just sabihin nyo sa Sister Wilma, no? Kasi pwede naman yung, halimbawa, dalawa kayo sa isang time, ano ba, no? 7 to 8. So, pwede mo, may meron na doon, pero pwede mo naman ilagay din yung pangalan mo rin. No? Gano'n, no? So, of course, yung iba man dyan, no, ay hindi lang isang oras, no? Kasi dapat 24 hours yan, no? So, pwede tayo mag-pray kahit na huwag yung pagkatapos ko, tapos na tayo, no? Hindi, no? Kasi pwede tayo mag-pray hanggang 3 hours, no? Diba? Huwag mo lang sabihin na tapos na ako, no? Tuloy-tuloy ka din. Kasi pastor may mga nag-mensahe sa akin, bawat hindi sila nakapag-pray sa oras nila. Lagi kong sinasabi na anytime, hindi man kayo makapag-pray sa oras nila sa sampung nakadahilanan. Is anytime naman na pwede tayo mag-pray, Lord. Yes. Okay, yan, no? Okay. So, totoo yan, no? So, halimbawa, may date kayo, so di kayo makapray. Oh, so, ano yan, no? Pwede niyong gawin na, ano na mag-date mo na kayo ni Lord? No? Unahin si Lord mag-date, no? Amen. Okay, no? So, kasi sabi ni Lord, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Tagalog? Oh. Magpakasaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang lahat ng ninanais sa iyong puso. Yan. No? So, sa Panginoon tayo, magpakasaya. No? Yung masikahan tayo kay Lord, di ba? Yan po yung experience. Okay, so, now, yung isang pang announcement natin, no? Yung ating TV, no? Na nasira noong linggo, di ba? Na-shutdown. Ay, ito dito na sa tabi. Okay, no? So, sabi ng yung technician, sabi niya, motherboard daw, sabi niya, no? So, magkano? Sabi ko, 5,000, no? Hindi bababa daw ng 5,000. So, ibig sabihin, mataas pa yun, no?
hindi pa sigurado, yun. No, ano ba? Yung motherboard, nagpalitan, minsan, basta, ganun. Nagiging passport. Ganun. So, yun, no? Anong gagawin natin dito? Pakino natin yan. I-order natin pa rin, Pep? Hindi order daw, no? Siguro ganito na lang, no? Mag-operate na tayo siguro, no? Every Sunday. No? Hanggang makabili tayo. Okay ba yan sa inyo? Ha? Ayun. Okay, no? So, mag-operate tayo. Kita may pag-i-pasa yung operate natin, no? Sa TV. Ayun na, every Sunday hanggang makabili na tayo ng TV, no? Yung amount, no? Hanggang makabili. Kasi may hirap eh. May makakas na din makita eh. Talagang patayin ko muna lahat kasi, no? Alright, no? So, okay. Pagkatapos ito, meron tayong sa disco, no? Okay? May the love of God, the grace of the Lord Jesus Christ, and may the fellowship of the Holy Spirit be with you both now and forever.